Sa mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating morning revival preview para sa linggong ito. So alam natin ang pinaka general title ng MR natin para sa linggong ito ay Life and Building. At ngayon ang schedule natin ay week 3, day 2, Tuesday. Amen. So magbabasa na ako ng Bible verse natin. 1 Peter 2:4-5. Coming to him a living stone, rejected by men, but with God, chosen and precious. You yourselves also, as living stones, are being built up as a spiritual house into a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ang binabanggit natin, ang binabanggit ngayon dito ay living stone. Tayo ay dapat maging mga buhay na bato. Kasi ang topic natin ay pagtatayo. Sa pagtatayo, ang kailangan ay mga bato. Walang nagtatayo na ang ginagamit ay putik. Tayo ay putik sa kalikasan natin. Sapagkat tayo ay nilikha mula sa alikabok ng lupa. Kaya ang tao ay putik. Kaya nga sinasabi sa atin sa Romans 9, tayo ay mga sisidlang putik. So kung putik, hindi ka pwedeng itayo. Kailangan maging bato ka. Hindi batong ordinaryo, kundi buhay na bato. So yan yung topic natin ngayon. Amen. Okay, magbabasa na ako. A living stone is one that not only possesses life, but also grows in life. This is Christ for God's building. In 1 Peter 2:4-5, Peter changed his metaphor from a seed, which is of the vegetable life, to a stone, which is of the minerals. The seed is for life planting. The stone is for building. As life to us, Christ is the seed. For us, for God's building, He is the stone. After receiving Him as the seed of life, we need to grow that we may experience Him as the stone living in us. Thus He will make us also a living stones, transformed with His stone nature, that we may be built together with others as a spiritual house, upon Him as both the foundation and the cornerstone. Amen. So sabi niya, yung buhay na bato, hindi lang ito nagtataglay ng buhay, kundi ang buhay na bato ay ang buhay na lumago. So, ganyan. Sa pagsasalita kasi ni Pedro, binanggit niya yung dalawang bagay, yung binhi. Ang binhi ay isang bagay ng buhay. At binanggit din niya yung living stone. No? Ang bato ay isang bagay ng mineral. So magkaiba siya. Ngayon, si Kristo na natanggap natin, pwede natin sabihin, siya ay binhi ng buhay na pumasok sa loob natin. So, kailan nangyari yan? Nung tayo ay nanampalataya. Nung nanampalataya tayo, tinanggap natin si Kristo bilang buhay natin. So, ganoon. Kaya lang, itong buhay na ito ay inihahalin tulad sa binhi. Pag sinabi mong binhi, ano bang kailangan sa binhi? Dapat ito ay lumago. Siyempre, ihahasik muna yan. Ihahasik mo sa lupa. Lahat itong pagsasalarawan na ito makikita natin sa aklat ni Pedro. Si Kristo ay katulad sa binhi na hinasik sa atin. At sa parable of the seed, binabanggit diyan na ang ating puso ay katulad sa lupa. Yun, naihasik yung binhi sa atin. Nung naihasik itong binhi ito ay naging buhay natin. Ang bato kasi, hindi pwedeng buhay lang. Kailangan buhay na lumago para maging bato. No, sapagkat sa pamamagitan ng paglago, yung binhi
okay, ay matatransforma. No? At yung transformation ng binhi dito, ay yun ang transformation natin. At sa pamamagitan ng transformasyon, tayo ay magiging bato. So yun yung proseso. Kaya yung bato dito ay nagaganap o nangyayari sa pamamagitan ng proseso. Madalas kasi binabanggit natin ang Diyos ay naproseso. Tayo dapat maproseso rin. Mula sa paglago, maging buhay na bato. Mula sa pagiging clay, putik, maging bato. O hindi ba proseso yan? At yung proseso na yan ay sa pamamagitan ng buhay na natanggap natin. Kailangan lumago siya para matransforma siya, maging bato. At pag bato na, pwede na sa pagtatayo. Amen. Amen. So, idagdag ko lang, si Kristo kasi ang unang bato eh. Siya mismo ay ang bato. Kaya sinasabi na siya ang pundasyon. At siya rin ang panulok na bato. At tayo, gagawin niyang bato sa pamamagitan ng kanyang kalikasan. Kaya binanggit dito yung stone nature. Kalikasang bato na si Kristo lang ang meron. Hindi mo kayang gawin na bato yung sarili mo. Si Kristo lang ang merong kalikasan ng bato na dapat maitigmak sa atin. Amen. We the believers in Christ are living stones like Christ. Oh, like Christ. Siya ay living stone. Tayo mga believer ay dapat maging buhay na bato like Christ. Amen. Through regeneration and transformation. So ang proseso natin para maging bato tayo ay through regeneration and transformation. Ano yung regeneration? Ito yung pagtanggap natin ng buhay. Ano naman yung transformation? Ito naman yung proseso na kung saan yung nature ni Kristo, stone nature, ay naititigmak sa atin upang tayo ay matransforma at maging mga buhay na bato. Kaya sinabi niya, ang pagiging buhay na bato natin ay sa pamamagitan ng regeneration and transformation. Kung tutusin, lahat tayo na regenerate na, lahat ng believer na regenerate na. At tayo ay nasa proseso ng paglago, at ang paglago natin ay nagbubunga ng transformation. At ang transformation, ang resulta niya ay ang maging buhay na bato. So, nasa na kayo? So, pwede natin sabihin, brother, relax ka lang. Nasa transformation kami. Very good. Dapat ganyan tayong lahat. Amen. Amen. Okay, but at regeneration, we receive the seed of the divine life, which by its growing in us, transforms us into a living stone. At Peter's conversion, the Lord gave him a new name, Peter, a stone. When Peter received the revelation concerning Christ, the Lord revealed further that he also was the rock, a stone. Both Peter and his believers are stones for God's building. Amen. So nung na-meet ni Pedro ang Panginoon, actually ang pangalan ni Pedro ay Simon. Pinalitan niya ng Panginoon eh. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay Cephas. Ang ibig sabihin ng Cephas ay bato. At nung natanggap ni Pedro yung revelation tungkol kay Kristo, di ba? Dineclare niya, sabi niya, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya yun ay revelation na tinanggap ni Pedro mula sa Ama. Kasi noong panahon na yan, wala naman nakakakilala kay Jesus eh. Nakikita nila siya, nakita nila yung kanyang mga ginagawa, narinig nila yung pagsasalita nila, pero hindi nila kilala siya. Hindi nila kilala na siya pala yung Kristo. Alalahanin natin o
tandaan natin, si Kristo ay napropesiya sa lumang tipan na dadating. Dumating na eh. Ito na nga eh. Itong si Jesus, siya nga yung Kristo. Pero walang tao nakakakilala sa kanya na siya yung Kristo. Hindi nila siya kilala. At si Pedro lang ang unang tao na nakaalam na itong Jesus na ito ay ang Kristo. Kaya yan ay isang revelation. Revelation siya. Sabi ng Panginoon, sino ba ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Bullseye. Wow. Kaya sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, yung unang bato ay si Kristo. Itatayo ko ang aking eklesiya. Kaya sinabi niya, ikaw ay Cephas, isang bato. At sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito, si Kristo yun. Kaya sa Greek, may pagkakaiba siya. Yung si Kristo ay isang rock at si Pedro ay isang stone. Ano ba ang kaibahan ng rock sa stone? Yung rock ay malaking bato, katulad ng pundasyon. Hindi pwede maging pundasyon ang maliit na bato. Kailangan malaking bato. Pero yung material na itatayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi naman kasing laki ng pundasyon. Stone yan. Kaya ang linaw. Sabi ng Panginoon, ikaw ay Cephas, Pedro ka na. Bato ka na. At nung nakita niya yung revelation, sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, si Kristo yun. Rock yun, pundasyon yun. Si Pedro bilang isang bato ay itatayo niya sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Kristo. Bilang pundasyon ng gusali ng Diyos. Kaya dito makikita natin yung goal ng gawain ng Panginoon ay ang building talaga. Building talaga ang gusto niya. Gusto niyang isagawa ang pagtatayo. At syempre, sa pagtatayo, siya yung pundasyon. At ang mga believer, gagawin niya ang mga buhay na bato sa pamamagitan ng transformation. Amen. By our natural birth, we are clay, not stones. Man was made from the dust of the ground. Romans 9 reveals that we are vessels of clay. How then can we become stones? We become stones through the process of transformation. Tama naman. Di ba? Sa paglikha, tayo ay mula sa alikabok, mga putik. Hindi pwedeng itayo. Putik. Nakakita ka ba naman ng building yari sa putik? So, hindi pwede yun. Kailangan tayo ay maging bato sa pamamagitan ng transformation. Amen. So when Peter first met the Lord Jesus, the Lord changed his name from Simon to Peter. John 1:42 says, looking at him, Jesus said, you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which is interpreted Peter. Peter means a stone. When the Lord called him Peter, a stone, that meant that he would certainly become a stone. Whatever the Lord says to us will be fulfilled. If he says you are gold, then you will be golden. The Lord knew that when he changed Simon's name to Peter, a stone, he would become a stone. Amen. So yun pala yun. Dati nagtataka rin ako eh. Bakit nung una pa lang na-meet ni Lord si Peter, tinawag niya agad na stone? Hindi pa naman na-transforma yan. So ganun pala yun. So nung unang nasumpungan ng Panginoon si Pedro, agad-agad sinabi niya, o agad-agad pinalitan niya yung pangalan ni Pedro. Mula sa Simon, naging Cephas, na ang ibig sabihin ay bato. So yun.
Na ang ibig sabihin pala nito, tinawag niya si Pedro na bato. Na ang ibig sabihin, siya ay magiging bato. Yun. Ang ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, hindi pwede magbago. Tinawag niya si Pedro na bato. So siya ay nasa direksyon ng pagiging bato. So ganyan siya. Kayo, na-meet niyo ba si Lord? Tinawag ka ba niya na bato? Dapat meron. At kung sinabi niya, isa kang bato, mag-grow ka, matatransforma ka, at pagdating ng takdang panahon, maging buhay na bato ka. Kailangan may ganyang pagsasalita si Lord. Katulad ng example dito. Diba? Sinabi niya, ikaw ay ginto. Ano yung ginto? Dibinong kalikasan ng Diyos. Sinabi niya, ginto ka. Isang araw, ikaw ay matitigma ka ng dibinong kalikasan. Kaya binabanggit dito tayo ay ginawang nakikibahagi ng dibinong kalikasan. At nasa direksyon natin ang maging golden. Maging Diyos sa buhay at kalikasan. Kaya dapat sinabi yan sa inyo ng Panginoon. Ginto ka. So, pag na-meet mo si Lord, dapat meron ka ring revelation o pagsasalita ng Panginoon. Diba? Halimbawa, sinabi sa iyo ng Panginoon, overcomer ka. Naku. So, magiging overcomer ka. So, yun yung ibig sabihin nun. Kaya, maganda yung sinabi rito. Dati hindi ko maintindihan, bakit hindi pa lumago, hindi pa na-transforma, bato na. Hindi pala ganun. Ang ibig sabihin, magiging bato ka. Ngayon pa lang, babaguhin na yung pangalan niya. Sigurado na yun. Binago na nga Ibig sabihin, yun yung direksyon ni Pedro, ang maging bato. Amen. Kaya tayo, ganyan din. In John 1:42, Peter was told that he was a stone. Diretso to. So, kanina binasa natin yung John 1:42. Sa umpisa pa lang na nakita ng Panginoon si Pedro, pinalitan na niya yung pangalan ni Pedro. At nung nakita niya yung revelation, inulit ito. Inulit ito ng Panginoon. Kaya malalim ang dating kay Pedro na siya ay bato. Sapagkat si Lord mismo nagsabi niyan Kaya na-influensyahan siya, bato pala ako. Sabi ng Panginoon, bato pala ako. Amen. Pero sa umpisa sabi niya, parang hindi naman. Pero siya ay nag-grow at na-transforma at talagang naging bato. Amen. Okay, so then sometime later, in Caesarea Philippi, in answer to the Lord's question, who do you say that I am? Peter, receiving the revelation from the Father, said, you are the Christ, the Son of the living God. To this the Lord Jesus replied, and I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Here the Lord indicated that he is the rock upon which the church is built, and that Peter is a stone. Amen. So yan na yung kumpletong sinasabi natin kanina. Na doon sa Caesarea Philippi, tinanong ng Panginoon, ano bang sabi ng mga tao tungkol sa akin? So, iba-iba yung mga sagot. Ikaw daw si Elijah, ikaw daw si John the Baptist, at ikaw daw ay isa sa mga propeta. Walang makatama. Pero si Pedro lang ang tumama. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At mula dyan, dineclare na talaga ng Panginoon ng malinaw. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay si Pedro. Ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Kasi Kristo ang pundasyon ng eklesiya. Ang kanyang goal ay ang itayo ang eklesiya. Kaya ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa ating mga mananampalataya,
tinatransforma niya tayo sa panahon na ito. Ginagawa niya tayong bato, mga buhay na bato, tungo sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya kailangan malinaw natin na ang direksyon ng paggawa ng Panginoon sa atin ay tungo sa pagtatayo. Hindi para maging mga higanting spiritual. Hindi para maging mga kung sino magagaling na tao. Kundi ang gusto niya, ang laman ng kanyang puso ay gawin tayo mga buhay na bato upang maitayo tayo ng sama-sama maging isang eklesiya, ang gusali ng Panginoon. Kaya ang topic natin ngayon ay buhay. At pagtatayo, ang buhay ay para sa pagtatayo. Mula sa buhay, gagawa ang Panginoon ng gawain ng transformation upang tayo ay gawing mga bato. Amen. Okay. No doubt, these two incidents, the one recorded in John 1 and the other in Matthew 16, were deeply impressed into Peter's being. He could never forget those events. It must have been from these experiences that Peter obtained the concept of living stones for the building of the spiritual house, which is the church. Then Peter wrote this portion of 1 Peter. He wrote it according to the impression these events made upon him. So, doon pala nanggaling yung konsepto ni Pedro. Kaya nung gumawa na siya ng writing sa aklat niya, binanggit na niya na tayo ay mga buhay na bato tungo sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Sa niya nakuha yan. Mismo sa Panginoon. Malalim ang dating sa kanya niyan. At siya ay talagang na-impressed, nabuuan ng konsepto na yan. Kaya nung sumulat siya, yan din ang sinulat niya. Sa iyo ay mga buhay na bato na sama-samang na itatayo, no, bilang spiritual na bahay. So, ganyan kasi eh. Madalas kung ano yung iyong nakita, na-impress sa'yo, yan din yung iyong pagsasalita at yan din yung liham mo. Kaya ang laman ng liham ni Pedro, mapapansin ninyo, ay yung konsepto na ang mga believer ay mga batong buhay, no? At ang batong buhay na ito ay upang itayo ang eklesiya na siyang binanggit sa kanya ng Panginoon na nandito pa ang Panginoon. Malinaw, sabi ng Panginoon. Ikaw ay Pedro, no? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Ang linaw. So, si Pedro, naku, ito palang gusto ni Lord. Nakita niya yung nasa puso ng Panginoon. Kung tutusin, yung word na church, unang binanggit yan sa Matthew 16, pagkatapos na makita ni Pedro yung revelation tungkol sa Panginoon. Hindi yan binabanggit ng Panginoon. Pero naniniwala ako, yung church ay nasa puso niya. Nag-iintay lang siya ng tamang pagkakataon at tamang situation. At nandito yung tamang situation. Isang tao na nakakita ng revelation tungkol kay Kristo. Ito na yung panahon. Ito na yung pagkakataon. Binanggit ng Panginoon yung eklesiya na itatayo niya. At binanggit niya, para sa pagtatayo ng eklesiyang ito, dapat may mga buhay na bato. Ako ay bato, rock. No, mula sa akin, gusto ko may mga believer na maitayo, mga bato. Kaya sinabi niya, ikaw ay bato. Kaya ngayon, sabi naman niya sa kanyang sulat, tayo ay mga bato. So, ibig sabihin, kung ano siya, ganun din yung mga believer. Unang pinakita ito ng Panginoon sa kanya. Hindi, nakakita siya ng revelation tungkol kay Kristo. Natanggap din niya yung revelation na yung mga believer pala ay mga buhay na bato. Kung wala ang Panginoon, kung hindi ito binanggit ng Panginoon sa kanya, hindi din niya malalaman ito. At nakita rin niya na ang eklesiya ay spiritual na bahay ng Diyos. At ito ay hindi physical, kundi ito ay tinatayo
sa pamamagitan ng mga believer na may buhay ng Diyos, lumago at na-transforma. At mga believer na hindi kalat-kalat, hindi yung individualistiko, nagsosolo, nagpapaka-spiritual sa sarili niya, gusto niya malaki siya, magaling siya, sikat siya, hindi ganun. Yung iba naman hindi humahalo sa mga believer, ayaw mag-meeting, hindi nag-church life, hindi ganun. Ang gusto niya, natatransforma ka, pero sama-samang naitatayo ang mga believer. Ang pagtatayo, may pagkakaisa, may pagsasama-sama, may salamuha yan. Kung wala yan, walang pagtatayo. Kaya mula dito sa maiksing verse na ito, naging malinaw si Pedro. Nakita niya ito, na ang mga buhay na bato, ang mga believer, na lumago at na-transforma. At dapat magsama-sama, maitayo bilang isang bahay ng Diyos na walang iba kundi ang eklesiya. Kaya yung pangitain na yan, nanggaling mismo yan sa kanyang karanasan. Amen. Amen. So, 1 Peter 2:5 says that we, as living stones, so binanggit na we, sabi ni Pedro, we, hindi lang ako. Hindi lang ako. No, kundi we. Okay. We as living stones are being built up as a spiritual house. However, we all are clay. How can we be built up? In order to be built up as a spiritual house, we need to become stones. We need to become a stones para tayo maitayo bilang spiritual na tahanan. Tayo ay dapat maging mga batong buhay. Amen. But how can we actually become living stones? We become living stones by coming to Christ as the living stones. So yun yung susi. So tinanong niya. Sabi niya, paano ba tayo maging mga buhay na bato? Sinagot niya, by coming. Diba? By coming to Christ. Okay. Yun yung verse, sabi niya, coming to Him, a living stone. Paano ka maging bato? By coming to Christ. Kailangan pupunta ka sa Panginoon kasi nasa Kanya yung nature ng stone na kailangan. Nang ibig sabihin, pupunta ka sa Kanya, pupunta ka sa Kanyang salita, pupunta ka sa Kanya, may fellowship ka sa Panginoon. Pupunta ka sa Kanya, meron kang panalangin sa Panginoon, may pagtawag ka sa Kanya, meron kang contact upang ang Espiritu ay dumaloy, dalhin niya yung nature ng stone sa atin. Transformahin tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi tayo maging mga buhay na bato, mananatili tayo mga putik, clay, walang value, walang halaga. Di ba? Ang putik, nagkalat lang dyan. Ay mga nagkakalat ay mga pagalagala, putik. Pero ang bato, siya ay resulta ng transformation. Amen. Okay, so last part na ako. Sabi dito, we may use petrified wood as an illustration of transformation. Over a long period of time, water has been flowing over woods and through it. By means of this flow of water, the substance of the wood is changed into a stone. On the one hand, the element of the wood is carried away. On the other hand, the element of the wood is brought in to replace the element of wood. Amen. So the element of the stone is brought in to replace the element of the wood. In this way, the wood becomes stone.
Amen. So yan yung petrification. Petrified wood. Yung proseso kasi ng petrification, yung isang pirasong kahoy, ilalagay nila sa current ng tubig, lalo sa ilog, diretso yung current niya. So lalagay nila dun yung kahoy. Tapos sa pagdaan ng panahon, yung tubig kasi laging nagfo-flow do sa kahoy. Flow doon siya do sa kahoy. Current yan eh. Nandun yung kahoy. Hindi naman siya gumagalaw doon. So yung tubig kasi, maraming minerals. Maraming mineral yan. Kaya tinatawag mineral water. Ibig sabihin, mula sa tubig, andyan lahat yung mga mineral. Merong calcium, ano ba yung mga mineral dyan? May iron, isa may gold pa dyan eh. Diba? So marami iba't ibang klaseng mineral. Na yung mga mineral na yan, sa pamamagitan ng daloy ng tubig, nadideposit siya doon sa kahoy. Dinideposit niya. Kasi tubig yan, nagpe-penetrate yan eh, hanggang sa loob ng kahoy eh. So kaya niyang ipasok yung mga mineral na nandoon sa tubig tungo doon sa kahoy. Tapos dahil nagpo-flow siya, yun naman mga element ng kahoy na ipo-flow out niya. Yung mga natural na mga dagta niya, kung ano-ano mga nandoon sa kahoy, pino-flow out niya. So may nadideposit, meron nadidischarge. So isang mahabang panahon yan ng flow. Deposit, discharge. Pagdating na isang panahon, itong kaprasong kahoy na ito, na dati ay kahoy, magiging bato. Pag tinignan mo, mukhang kahoy pa rin naman. Pero pag binuhat mo, hindi mo na mabubuhat yan. Bato na talaga yan. Ang tigas niya. Tigas na yan. Parang bato. Tapos yan ay ginagawang mga furniture. Parang bato siya. Pag niliha mo, ang kinis. Parang katulad siya ng mga kamagong. Parang ganyan. Pero hindi siya kamagong. Petrified wood ang tawag dyan. Kahoy na naging bato sa pamamagitan ng daloy ng tubig. So, ganyan ang transformation. So, paano sa ginagawa sa atin yan? Tayo ay mga putik. Diba? Kapag ikaw ay lumalapit kay Kristo, siya ay espiritu, daloy siya, maagos siya. Paglapit mo, umaagos yung espiritu. Lahat ng mga elemento ng Diyos, kung ano ang Diyos, ang kanyang pagiging divino, banal, ang kalikasan ng maka-Diyos niya, lahat ito, i-deposit sa atin. Kaya yun yung sangkap ng stone nature. At yun namang ating mga lumang kung ano tayo, lumang nilikha, nawawash out siya. Deposit, wash out. Palagi kang pumupunta sa Panginoon, palagi may daloy. Lagi mo siya kinakaugnay, palagi may daloy. Nananalangin ka, lumalapit ka sa salita, may daloy. Nag-church life ka, nandyan yung daloy niya. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung kanyang pagtitigmak, pagbubuo, pagpupuspos. At tayo ay nawawash out. Kaya sabi ni John, di ba? He must increase, I must decrease. At sinasabi rin sa atin, ang paglago ng buhay ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. At lahat na ito na isasagawa sa pamamagitan ng Espiritu na dumadaloy na kinakaugnay natin. At isang araw, bato ka na. Ganda nito. So, salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin na kami ay dapat ma-transforma, lumago. At ito ay magaganap sa pamamagitan ng aming paglapit sa iyo. Tanggapin namin ang daloy ng buhay. Daloy ng Espiritu. Ang nagtatransformang Espiritu na siyang gumagawa upang kami ay tigmakan ng banal na kalikasan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Amen.